Hello, good morning mga kaobas. Nandito tayo ngayon sa likod ng bahay namin para tingnan natin itong ating eksperimento dito sa paggamit ng GE3 or gibberellic acid dito sa ating obas or berries ng ating obas. Actually, this is the second assessment. May una akong ginawa na assessment noon. Ito last na assessment ko na ito guys kasi pipitasin ko na yan. Nakikita nyo hinog na yan guys. So talagang for picking na yung ubas natin. Pag pinatagal pa natin yan baka magiging pasas na siya or magbitak-bitak na siya. So sa tingin ko naman matamis na yan guys. Itong biris ng ating ubas dito sa likod ng bahay namin guys ay inapplyan ko ng gibberellic acid 2 beses with 10 days interval. So nung green pa sila, nung medyo malit pa sila, inapplyan ko na siya. After 10 days inapplyan ko siya ulit. So ayan, kikita nyo guys ang difference ng may GE3 at saka yung walang GE3. Dip method ang ginawa kong paglalagay ng GE3 guys, or yung isinawsaw sa solution. Nagtimpla ako ng solution, isinawsaw ko sa solution yung bunches ng ating ubas. So yan ang resulta. Nag-iwan ako ng isang bunch na hindi ko sinawsaw sa solution. Ito yon, no GE3. Makikita nyo naman. So makikita nyo naman physical appearance nila. Napakaganda ang result dito sa isinawsaw natin sa GE3. Ayan, mas malaki ang bunga, mas makinis ang balat, saka parang busog na busog siya guys. Yan o, sigurado mas mabigat yan kaysa dito sa berries na hindi inapplyan ng GE3. Magkatabi sila, so yan ang ginawa kong eksperimento. Makikita nyo dito guys, parang marami pang mga what do you call that, mga ants, black ants na pumunta dito. So ayun, may mga parang puti-puti na I don't know kung anong mga items yan na puti-puti dito sa pipitasan ng ating ubas. Pero dito sa in-apply natin ng GE3, malinis siya. Ayan. Yan guys. So that only proves na talagang mas magandang magsawsaw tayo sa GE3 or gumamit tayo ng gibberellic acid sa berries ng ating ubas. Pakita ko pa yung ibang berries na isinawsaw ko sa GE3. Actually lahat na yan isinawsaw ko na, maliban lang dyan sa isa na yan. Yan guys, papahinog na rin yan. Kahit ito, ayan o, papahinog na rin. Yung mga yan guys, may green pa, pero malapit na rin mahinog yan. In about 1 week pwede na yan. Malalaki ang kanyang berries. Yun ang result ng paglalagay ng gibberellic acid sa ating ubas. Yan, mas maganda siya. Ayan. Ayan guys, kita nyo ang lalaki ng berries niya. So as a conclusion to our experiment, talagang mas maganda nga ang result ng pagsasawsaw ng GE3 sa berries ng ating ubas. Mas maganda ang resulta. Ayan, nakikita nyo naman guys ang physical appearance niya. I think this vlog is enough for now. Sana ay nagkaroon kayo ng idea guys sa kung paano natin pagandahin, palakihin ang bunga ng ating ubas with the use of gibberellic acid. Nasa inyo na yan kung gagamit kayo. Anyway, it's ang cost naman nun negligent naman or minimal. Nasa atin na yun guys kung gusto natin gumamit ng GE3. Ayan.
Sa mga new viewers, I hope you consider subscribing to our channel. At marami pa tayong ipopost na vlogs patungkol sa pag-aalaga ng ating ubas sa ating mga subscribers. Thank you for your support. Ito po si Onofre Morris ng Morris Farms na nag-iwan sa atin lahat ng isang magandang araw. Thank you for watching. Bye bye.